Coach, may tanong lang po ako. Go ahead. Kasama ko si Coach Chinkitan. Tatanungin natin siya ng napaka-common na tanong pero napaka-controversial minsan. And it's very subjective. So, gusto kong malaman kung anong opinion ni Coach Chinky pagdating sa what is success for you, Coach? Kala ko diplomat. wag na yun. Success, tagumpay. Ang para sa akin na una, tagumpay. Kasi nga, very subjective na sinasabi mo eh. May mga iba, bahay, sasakyan, pera, iba. Pero may mga iba, tagumpay sa kanila. Para sa isang OFW, maraming oras para sa pamilya. Para sa isang negosyante na sobrang busy, again, makasama kanyang pamilya. Diba? Para sa isang taong walang pera, diba? Makakain na 3 beses sa isang araw. Success na yun. Pero para sa akin, para sa general, sa public po, kung ikaw ay nakikinig, 3 lang po para malaman mo ba tayo success. Una, alamin mo kung ano ang purpose mo sa buhay. Ang pinakaunang himala na nangyari sa buhay natin, yung araw na pinanganak ka. Ang pangalawang himala, nalaman mo at natutunan mo kung ano ang dahilan kung bakit ka sa mundong ibabaw na ito. Number 2, pag nalaman mo na kung anong purpose mo, galingan mo. Galingan mo. Bakit? Kung ikaw ang pinakamagaling sa ginagawa mo, alam mo mangyari, babayaran ka ng tao. Diba? If you're the best basketball player, best boxer, best cardiologist, best ano mangyari, you can name your price. And then pangatlo, pag ikaw nalaman mo na yung purpose mo, binigay mo na yung pinaka-best mo, pinakamagaling ka na, pangatlo, kailangan i-share mo, ipamigay mo yung purpose mo, ibahagi mo. Bakit? Pag ikaw nakakatulong ka sa kapwa, magandang pakiramdam eh. Kaya araw-arawin natin. Kaya ngayon, para sa akin tagumpay, know your purpose, maximize your purpose, and give away your purpose. Yes! Do you have regrets in your life? Oo naman. Lahat naman tayo nagkakamali tayo eh. Pero para sa akin, pag tayo ay nagkamali, kailangan matuto tayo at huwag na natin ulitin ang pagkakamali. Ang sigurong pinakamalaking regret, pag nagkamali ka na, naulit mo pa. Diba? Parang ika nga eh. Alam mo nang, yun nga, mainitin ang ulo mo. Tapos masyado kang mapusok. Tapos nainis ka, nagalit ka. Tapos may inaway ka. Na pagkatapos yung pinagsisihan mo. Ngayon, nahirapan ka nang bumalik doon sa taong yun kasi nga nahiya ka o if not, may pride ka. So, nasira niya. Tapos, naulit at naulit pang muli. Ganun din para sa mga taong nakikinig at nanonood sa akin na ngayon, lulun kayo sa sugal. Nag-online kayo, nag-online betting kayo. Ngayon, alam mo na ng mali eh. Pero, nalugi ka na eh. Nagsisi ka na eh kasi nahirapan ka na nga. Pagkatapos ngayon, since ngayon nangangailangan ka ulit ng pera, anong ginawa mo ulit? Bumabalik ka na naman, diba? Yan ang pinakamalaking regret na ang tao nagkamali, alam na nagkamali, pinagsisihan, pero inulit muli. Kaya may content po ako tungkol sa online sugal na yun eh. Ang dami kasing nagdaan sa akin na mag-promote ako. Sabi ko hindi ako nagpo-promote. Kasi accountability yan eh. Oo, tsaka hindi. Dami rin lumapit sa akin. At saka ito lang guys, ito lang para sa mga taong sumusubok sa sugal as part-time. Ito lang sabihin ko sa inyo. Sabihin mo sa akin kung gusto mo talaga kumita sa sugal. Sige, kwentuhan mo ako or sabihan mo ako, istoryahan mo ako na isang casino na nagsara. Panalo lagi sila eh. The banker always win. Bakit po? Papaliwanag ko po. Kasi pagdating po sa sugal, di ba, walang hindi siya logical, emotional yan eh. So, ano ibig sabihin? Pag ikaw nanalo ka sa sugal, anong gagawin mo? Gaganahan ka. Babalik ka. Gaganahan ka. Tama? Pag ikaw natalo, anong gagawin mo? Gusto mo bumawi. Kaya sabi ko, wala. Ito lang ang sabihin ko po sa inyo. Sa 10 beses na tumaya ka, 9 beses na nalo ka. Yung pang 10, natalo ka. O, ano nangyari? Yung 9. Oo, tapos di ba? Tapos yung pang 10, tinodo mo lahat. So, lahat ng panalo mo, wala din. Zero. Kaya bang lugi pa. Oo. Kaya nga kung gusto nyong magsugal, sumugal na lang kayo sa katotohanan. Sumugal kayo na magnegosyo kayo, sumugal kayo na matuto kayo, sumugal kayo. Kasi, ang sugal kasi, natutuwa ka pag may pumapasok na pera na mabilis eh. Tama? Tama. Eh, pag nagnegosyo ka, pag natuto ka, pag may pumapasok na pera mabilis, sugal na rin yun. Pero siguradong sugal to. Tama. Oo, kasi, Tsaka may control ka. Oo. Grabe, kahapon nga, may kausap nga ako na yung, nag-franchise sila. Sila nag-umpisa ng franchise. The bankrupt sila, nag-umpisa, in 9 months, less than 1 year, nagkaroon sila ng 95 branches. Wow. So, ngayon, sobrang bilis na ng pasok ng pera. Kaya parang nashock sila. Kaya para sa akin, napakagandang yan. Kaya nga, yan na lang pasukan nyo. Negosyo. Oh.
Last question, Coach. What keeps you motivated po? Kasi, di ba, for the past years that you're doing content creation, what keeps you motivated and doing the business as well? Despite na meron na po kayong wealth na gusto ninyo sa life ninyo, ano pa yung nagpapamotivate sa inyo lalo? Alam mo, parati ko kasing nag-umpisa kasi ako nang wala di ba? Na 12 years old ako. Walang pera, walang lahat. So kahit na guminawa ng buhay ko, akong kinubuhi right now, ang iniisip ko pa rin na nag-umpisa ako. Hindi ko iniisip na may naabot na ako. So every single day, kung ano yung galit ko, galit ako sa hirap kahirapan. Hanggang ngayon galit pa rin ako sa kahirapan. Tapos ngayon, iniisip ko na kahit meron na akong konting ipon, konting pero iniisip ko, walang-wala pa rin ako. Kaya that keeps me motivated. That's number 1. And then number 2, kasi alam ko maraming taong katulad ko na dati nagsisimula na wala. So gusto ko talagang makatulong. Yun nga, maka-inspire sa mga tao na maging katulad ko, na maabot yung naabot ko. Parang kung ako hindi ako nakapag-aaral, hindi ako nakapagtapos, nakabili ako ng bahay, na nakapag-travel ako and everything. Kung nagawa ko, alam kong kaya rin nilang gawin. Ang kulang lang minsan is gabay, yung parang mag-guide sa kanila. Kaya nga guys, don't fail to follow me at all my social media, Facebook, TikTok, YouTube, podcast, Spotify. At marami kayong matutunan, lalo kung may problema ka tungkol sa pera. Nako, look for Chinkitan. Yes, definitely. Coach, thank you. Salamat po talaga.